Para saan ang co-borrower? Bakit kailangan ang co-borrower? Sino ang pwedeng maging co-borrower? At ilan ang pwedeng maging co-borrower? May other option po ba para hindi na kailanganin ng co-borrower? Yan po yung katanungan ng ating mga client na sasagutin po natin sa vlog na ito. Para saan si co-borrower? Yan po yung kalimitang tanong po sa atin, para saan si co-borrower? Si co-borrower po, kinakailangan po yan sa housing loan kapag po si client ay hindi po siya pasok sa required income. Kakailanganin po siya, kailangan pong mag-combine yung income nila para po makapasok po sa qualification si principal buyer. Ayan po. At ang question naman po, sino yung pwedeng maging co-borrower? Ang pwede pong maging co-borrower, kamag-anak po or hindi kamag-anak. Mostly po, girlfriend or boyfriend po nila. At kung kamag-anak naman, it's either their mother or yung kapatid po nila. Yan po yung mga kinukuha nilang co-borrower. May other option po ba para hindi na kailanganin ng co-borrower? Yes, meron pong other option. Kung ayaw nyo pong magkaroon ng co-borrower, ang pwede nyo pong gawin, taasan nyo po yung hulog sa down payment. Ang impact naman po nun is bababa po yung magiging monthly amortization nyo at bababa din po yung magiging required income. Ayun po yung other option. Or kung may ibang option pa po is kung meron pa po kayong other source of income, pwede rin po yun. At kung may ipapasa po kayong requirements, pwede din po yun para hindi nyo na po kailanganin ng co-borrower. Or for the meantime, pwede pong may co-borrower muna kayo and pag in-apply na po sa Pag-ibig yung inyo pong housing loan at tumaas na po yung sweldo nyo, let's say po pre-selling ang nakuha yung unit and 2 to 3 years, tumaas na po ang sahod nyo, kahit hindi na po kailanganin ng co-borrower. Ayan po. Sa sino po yung pwede maging co-borrower? Ayun po, pwede po yung kamag-anak or hindi kamag-anak. At ilan po yung pwede maging co-borrower? Pwede pong 2 o 3 based po kay Pag-ibig. Pero kung 2 pa lang po ay pasok na po sa required income o required salary na hinihingi ni developer ang mag-co-borrower, kahit 2 lang po pwede na. Pero kung hindi pa rin po pasok, hanggang 3 po ay pwede pong magkaroon ng co-borrower. Ano po ang requirements ni co-borrower? Kung ano po ang ipapasa ni principal buyer, same lang po yun din po ang ipapasa ni co-borrower. At yung ibang tanong po, paano po kung kasal po yung aking co-borrower? Pwede po ba pipirma pa din po ba yung kanyang asawa, yung kanyang husband, or yung kanyang wife? Opo, pipirma pa rin po. Dahil po, pagkasal na po ang tao, automatic po conjugal property na po yun and pipirma pa rin po yung kanya pong asawa. At sa part naman po ni co-borrower, ang tanong niya kung pwede pa ba siyang mag-loan. Depende po yan. Kasi po yung sahod niya po is nagamit na po natin sa co-borrower niya. So, depende pa po yan. I-check pa po natin yan sa Pag-ibig. Pero kung tumaas naman po yung sahod ni co-borrower, pwede pa po siyang mag-loan. Ayun po. Sana po marami po kayo natutunan sa vlog na ginawa ko po. At kung kayo po ay naghahanap ng property sa Cavite, sa Laguna, sa Pampanga, or sa Batangas, i-message nyo lang po ako sa number na nandiyan sa screen. At maraming salamat po. At kung gusto nyo po ng content na ganito, i-follow nyo lang po yung aking account. And para po sa mga real estate tips, mag-follow lang po kayo sa aking account. Ayan po. By the way guys, I'm Angela. At kung kayo po ay interesado na magkaroon ng bahay, message nyo lang po ako. Thank you po and God bless po.